Naiwan lahat kami dito sa loob ng opisina ko, habang si Detective Albar ay lumabas na kasama ang mga empleyado ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala sa nabuo naming idea sa mga nangyayari. Lumapit sa akin sina V at Jade habang sina Kylo, Harvey at Miles naman ay nag-uusap sa malayo sa amin. Ang sekretarya ko ay may kausap sa telepono niya habang nasa pintuan. Napahawak ako sa sarili ko. What happening right now is really freaking me out. Base sa mga nakalap naming impormasyon sa mga empleyado na nandito sa hotel, nang maganap ang nakawan, dalawa sa mga empleyado ko ang may kagagawan daw sa nangyari. Dahil ng mga oras na nakasalamuhan ng mga tao sa labi, ang magnanakaw, yun din ang oras na nagkasunog. Base sa mga nangyayari sa CCTV, sinadyang sirain iyon. In this hotel, we have more than 30 CCTV cameras. 18 sa mga iyon ay sira, kaya mahirap para sa amin na mapagdugtong-dugtong kung ano ang itsura ng magnanakaw. Napatigil ako sa pag-iisip nang maramdaman ko ang kamay ni Jade sa balikat ko. Nilingon ko iyon at nakita ko ang mukha ni Jade na tila nag-aalala para sa akin. Okay lang ako. This is normal. I already see it coming. I sigh, pero pakiramdam mo na mas malalim pa na kahulugan ang ginawa ng mga magnanakaw? You feel like it's someone you know? Pagputol sa akin ni B. Kaya sa kanya naman na baling ang tingin ko. Tamang sinabi niya. Iyon ang nararamdaman ko. Tumango lang ako at napatingin sa kawalan. Tell me, do you know all of your employees? Each one of them? One by one, V asked. Napaisip muli ako. Kilala ko nga ba ang mga empleyado ko? Sa dami ng ginagawa ko, imposible naman iyon. Para sa akin, nakilalanin ko silang lahat. Isa pa, hindi lang isang branch ng hotel ang mayroon ako. Marami pang iba. Lahat sila na in-interview ng mga HR ko. Yun lang ang naisagot ko. Well, kung ganon, ang mga nag-interview ng HR ay paniguradong walang kinalaman sa nangyari. I know your company. It provides so many benefits, but before that, they need to go through a strict process. Tumango ulit ako. Tama ulit ang sinabi ni V. Pero may kung ano akong naisip na hindi ko mawari kung ano. Para bang si Manong ay shouted. Dahil sa gulat at pagmamadali nang maisip ko yon, napasigaw ako. What? Tanong nila lahat, maging sila Harvey na nasa malayo, ay napalingon sa amin ni V. Si Manong that old guy. Lumapit sina Kylo, Harvey at Miles sa amin at hinihintay ang kasunod kong sasabihin. Noong nakaraan kasi I almost hit one old guy. Nakita ko na hirap siya at sakto pa na may sakit ang asawa niya. Naawa ako sa kanya. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ko iyon. Kaya, Kylie said, pinapasok ko siya sa hotel. I hired him as a janitor. Sabay-sabay silang napabingo. Nang sabihin ko yon, tila unti-unti nang nagiging malinaw ang lahat. Pero si Manong, magagawa ba niya ang ganong bagay? What's his name? Harvey asked. That made him think, patay. Hindi ko na itanong kung anong pangalan niya, kaya hindi ko alam. I'm sorry. I don't know. Anong itsura? Si Kylo naman ang nagtanong kaya nag-isip ako. Matanda na. Medyo mas marami ng puting buhok niya kaysa sa itim. Hindi gaanong matangkad, medyo hindi rin payat, at may suot siyang sombrero at salamin sa mata. Iyon ang sinabi ko dahil iyon lamang ang natatandaan ko. Ano pa? Ano ang unique na katangian niya? Mas lalo akong napaisip dahil sa tanong ni V. Hindi ko na maalala ang lahat. Isang beses ko pa lang siyang nakita at iyon rin ang araw ng unang nagkita kami. Pilay siya. Ngayon ko lang yun napagtanto dahil hindi ko na yon pinansin nung unang pagkikita namin. I will call Mr. Albar, Chana said while holding her phone and typing.
Nagkatinginan kaming lahat. This is it. Napagtagpi-tagpi namin ang lahat. Now the main question is, why that old guy would do that? Or there's someone behind this that we will still don't know? Ayon sa mga saksi nung gabing iyon, nandun nga, at kasama nila sa trabaho matandang lalaki na tinutukoy ninyo. Nakagat ko ang sarili kong labi dahil doon. Kung mapapatunayan nga na si Manong ang may kagawa nito, hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. They said, the old guy is responsible of cleaning the kitchen that time. Napasinghap ako. Ang mga impormasyon ay tila sinasabi na si Manong talaga ang salarin sa lahat ng ito. What else? Harvey asked. Ang detective naman ay tumingin ulit sa kanyang maliit na notebook. Anya, how many janitors do you have? Tanong sa akin ng detective. Only one. We have only one janitor because we require our customers to clean their mess by themselves. Tumango ang detective na mas lalo pang nagpakaba sa akin. Dahil ang sabi ng iba pang empleyado, dalawa ang janitor. Taimtim na nakatitig lang ako sa detective. Dinilaan niya ang isang daliri niya at ginamit iyon upang mapabilis niyang malipat ang pahina ng notebook na hawak at binabasa niya. The name of the janitor is Mabel Serrano. That's her name. Gulat na nagkatinginan kami ng mga kaibigan ko. Maging si Harvey nagulat rin dahil ang apelyido na iyon. Misty, saad ko habang tulala at hindi makapaniwala. Tumingin ang detective sa akin, ngunit umiling ako. No, never mind, saad ko at napakapit kay V. Nakatabi ko ngayon, hindi ito maaari. Posibleng nagkataon lang. Sana nga at nagkataon lang. Nagpaalam na sa amin ng detective at naunang umalis muli. Sa pangalawa na pagkakataon ay nagkatinginan kami ni Harvey at ng dalawang babae na kaibigan ko. Napahawak ako sa manggas ko dahil nakaramdam ako ng lamig dahil sa ihip ng hangin. Lumapit sa akin si Harvey at inakbayan ako. Let's go, sabi niya habang inalalayan akong maglakad papuntang elevator at sumakay kami doon. Dahil ang iba ay hindi kasya, nagpaiwan sila. Tahimik lang kaming lahat na tila pinoproseso ang lahat ng nalaman at narinig namin. Shit, mahinang bulong ko dahil nagsisimula ng sumakit ang ulo ko dahil sa kakaisip. I hate it. Nang makababa na kami ay tahimik na naglakad lang kami. Gaya ng nadat na namin kanina. Magulo pa rin dito sa unang palapag. Ang mga gamit ay hindi ginalaw o nilinis man lang upang hindi mawala o mabura ang mga ebidensya. Samantala napukaw naman ni Asteria ang atensyon ko. Siya ang head manager dito. Kinakausap siya ng isa sa mga pulis. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang braso. Excuse me, pwede ba kitang makausap sandali? Saad ko sa kanya. Agad naman siyang tumango. Sabay kaming lumingon sa pulis na kausap niya. At tumango rin iyon kaya naglakad kami papunta sa isang gilid. Kumusta? Bungad ko. Hinawakan ko ang nanginginig niyang kamay at tumingin sa kanya mga mata. Mukhang pareho yata kaming kinakabahan. I'm sorry po ma'am. Hindi ko nabantayan itong hotel ng mga oras na yon. Naluluha na saad niya. Pinatahan ko siya at inayos ko ang buhok niya na umaharang sa kanyang mukha. It's okay. Everything is okay. But I want to ask you something. Lumingon siya sa akin habang ako naman ay nag-aalangan kung itutuloy ko pa ba ang sasabihin ko. Nalaman ko na dalawang janitor. Familiar ka ba kay Mabel Serrano? May kung ano akong nararamdaman na hindi ko mawari kung bakit nahihirapan akong sabihin ang pangalan na yon. Yes ma'am, she's one of our janitor. Si Manong po ang nagdala sa kanya rito. What? Si Manong? Naninikip ang dibdib ko. Sa mga oras na yon, nadiin talaga ang matanda na yon. Opo ma'am, ang sabi niya po ay dalawa sila na pinaunlakan mo na pumunta dito sa hotel at magtrabaho. Hindi na rin po ako umangal dahil may dala silang business card mo.
Nang hina ang tuhod ko nang marinig iyon. Napatakip ako ng aking bibig at napakapit kay Asteria. Hindi ito maaari. Nagmamadaling lumapit sa akin si Harvey at siyang sumalo sa nanghihina kong katawan. Inalalayan niya ako palabas ng hotel at sininyasan niya ang iba pa na sumunod sa amin. So what should we do now? Lalo na si Mabel na yon. Mataray na saad ni V. Halata ang gigil niya sa babaeng natuklasan namin kanina lang. I can't believe I trusted that old guy. Kung sana naging maingat at hindi ako masyadong mabait, di sana hindi tayo problemado ngayon, Chef. Naiinis na saad ko. Napakagat pa ako sa aking labi upang pigilan ang sarili ko. Calm down, Anya. Ngayon pa ba tayo maiinis kung marami na tayong alam tungkol sa mga suspect? Magiging madali lang ang lahat, lalo pat ang matanda pala ang salarin. Tumango ang lahat dahil sa sinabi ni Kylo. Papanong sinasabi nilang babae? Mabel Serrano? Natahimik kaming lahat. Ang pangalan na iyon ay pamilyar sa amin. Matagal na panahon na rin. Misty,